Eto na. Saka makakita ng anak. Ayan na. Saka makakita ng anak na wala ng feelings. Pati feelings sa ama tinanggal. Ang galing, di ba? Want you to get your 2 cent, your reaction regarding the recent the Senate hearing. How do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late, the hero. Well, actually, oo. Tayo, yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina, kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na Tingnan mo. Ganyan kasama si Sara. Pinagkalulo ang ama. Yolo, ba't ganon? Oy, Sweet Sense, thank you ah. Totoo bang may nag-traidor na anak ni Gong? Sabi ni na umuyong. Eto na nga yung traidor oh. Sweet Sense. Nasayang tuloy yung palipad mo. Nasayang yung palipad mo. Eto, sasabihin ko na. Eto yung traidor oh. Hoy, Papa Mel, I love you. Thank you. Kita tayo bukas. Pag may tunay na laban, kayo'y nagtataguan. Kita tayo bukas, Papa Mel. Kita mo Kita mo sila Chong Kitty. Kita mo hindi pa rin makamove on si Chong Kitty. 'Di ba? Hindi pa rin makamove on si Chong Kitty. Si Baste nagwawala-wala pa rin. Pero ito, kalimutan na daw ang pag-aresto sa kanyang tatay. Wala din daw mangyayari. Saka makakakita ng ganyang anak. Saka makakakita ng ganyang anak. Bakit? Bakit? Ba't ganyan ugali? Kasi nakikita niya yung mga tao nabubulag ngayon. Ang daming simpatya. Nakakala nito, ang boba talaga. Hanggang 3 years, aabot pa yun sa presidential election na maaalala pa ng mga tao maaalala pa ng mga tao yung nangyari kay Digong. Sara, sa 3 years, wala na. Nakakulong ka na nun. Akala niya, mag-move on na tayo kasi feel niya, simpatya ng tao, nasa kanila. Gaya, ano ba sabi ni Digong? Kay Torre, anong mangyayari sa mga to? Diba, natatandaan niyo yung pagkasabi? Anong mangyayari sa mga to? Lahat ng simpatya ng tao nasa amin. Yun ang akala ni Sara. Sa kalam, ang puon nilang nakadaya. Ang tanong, bakit niya trinaydor ang tatay niya? Para sa sariling pakinabang. Pansariling pakinabang. Sweet Sense. Hindi naman talaga sila in good terms ng tatay niya eh. Lahat ay pabalat bunga. Simulan mo pa nung nagkaiwalay sila ng nanay neto. Dahil si Duterte ng babae. Pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga. The DDS, tanga-tanga. Tandaan mo, Sweet Sense, hindi niya love ang papa niya. Sabi ko sa'yo. Lahat ng nakita natin noon ay palabas. Lahat ng nakita natin doon ay palamuti. Ang totoong anak ni Digong ay si Bongo. The DDS, utak luga. The DDS, tanga-tanga. Gahoy mga tanga, wala kayong ambag. Sa tutusin naman kung susumahin nyo po, ang lumalabas na anak, si Bongo. Lahat po ng proyekto ng Davao. Gusto nyo ba makita? Kaya lang tignan nyo Teka lang Huwag ka muna pakita, sandali lang. May nag-forward sa akin kasi. Ito lahat ng proyekto sa Davao, binigay kay Bongo. Tignan mo
Tingnan nyo to. Kukunin ko may nag-message sa akin. Yan. Ito na. Pakita ko sa inyo ha, yung mga project ni Bongo doon, puro putek. Asa ka na? Stupid. Pakita ko sa inyo, tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Magic. Sensya na, mabagal ang internet ko. Sandali lang. Mag-load ka na, uy. Huwag mo sabihin na mabagal ang internet natin. Bagal na yun. Tulog muna tayo. Tagal eh. Habang naglo-load. Diba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, no entrance without Bongo sa Malacanang. Na miski sila Sara, hindi pinapapasok. Diba? Kasi nga ang pinapapasok doon, yung recent. Yung recent po na ano, na pamilya, which is Hanilet. Kaso nga, hindi kasal, partner lang pala. Oh. Yung po ang pinapapasok. Ngayon, ang gagawin nila Sara, magpapaalam pa yan. Pwede po ba pumasok? Tatawagan pa si Bongo. Tagal mag-load eh. Ba't ganun to? Tagal mag-load. Wag na nga yan. Ayun na lang. Eleksyon, ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon. No? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano ba gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa ating bayan. Yes, thank you, ma'am. Tama, ituloy natin yung transparency. So, yung mga nagnakaw, i-impeach natin yan. Impeach! Sara now! Nakakami sumigaw nun ah. Abot ka ba ng impeachment? Stupid. I just want to ask regarding the defense because in an interview, Attorney Kaufman, and he said he's very confident that he can, the case can be speedily dismissed. Do you share that sentiment, and where do you think is he coming from? It is best if you ask him. Tandaan nyo, siya kumuha kay Kaufman ha. Siya kumuha kay Kaufman, inamin niya. Kaso, ang pinili niya attorney, madalas matalo ha. Talagang, ewan ko kung talagang galit sa tatay talaga to eh. Pero nyo po kinuha niya ang attorney ha. Madalas matalo. Ewan ko ha, tignan mo ha, pero kung tatay mo talaga, gusto mong makawala dyan, huwag naman yung attorney na yun, nakita mo naman yung record, kakatalo lang. Yung isang vice president, 18 years. Yung isang militia, 18 years din, puro talo. Pinili niya abogado, puro talo. Oh. Tingnan nyo, pagmamahal ba yun sa tatay? Gusto niya mabulok eh. Siyempre ikaw kung ano mo yan, kung alimbawa, siyempre tatay mo, mahal na mahal mo yun. Daddy, I love you. I can't live without you. I want you to go home with me. Daddy, please, Daddy. I will get an attorney, the very, very best in the best of the whole world, Daddy. Oh. Eh, nakita nyo yung inakto ni Kitty. Inakto niya ba ngayon? Nung nasa Terminal 3 siya? Hindi. Hindi niya inakto yung, tangina nyo!
Putik, si Kitty, nakita nyo naman po. Si Kitty, nakita nyo naman po kung umarte. Talagang, I will die for my daddy. Diba? Eto, pagdating kay Digong, mag-move on na lang po tayo. Mag-move on. Kalimutan natin lahat. Pag si Sulaika, Otang! Ilan yung lahat! Bongbong Marcos! Martin Romualdez! Lisa Marcos! Putang ina niyo! Diba? Ginaganon niya pag si Sulaika. No joke. I heard already a criminal to kill them. No joke. No joke. Stupid. Putik pagdating sa tatay niya, kalimutan na natin ang lahat. We move on as a country. Elaborate on his answers. Pero Na fingerling, baka na KFC to. Na KFC to. alam niyo naman, as a relative, no, as a Filipino citizen, matagal na ang isang araw. Matagal na sa atin ang 2 araw. Pero for lawyers, alam mo, meron yan silang sarili nilang mga timelines, no, kung paano yung proseso sa loob ng korte. But as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, masyado nang matagal ang isang araw. My one last question. I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week. And I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakatulong naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod ng isang buong araw ng meetings dito. At meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest, Katabi sa tulog, no? Pero may video, nakikipag-inuman niya sa Davao. Anong oras inaabot? Mga kanta-kanta pa, di ba? Nakikipag-inuman. Yeah! Ano po, lasing ka na ba? Di po ako lasing, ma'am. Inom pa tayo. Yeah! na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So, as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely. Meron din po kasi lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you. Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Anyo? According to Senator De La Rosa, the senator was disappointed to Secretary Anyo. He felt Disappointed. betrayed knowing na Secretary Anyo previously worked as PRRD's former AP Chief of Staff and DILG Secretary din. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa arrest ni former president. And then, Yan ang hindi matanggap nila. Alam nyo, kasi, alam mo kasi, katulad ni BBM, hindi po siya yung pagdilaw ka, hindi ka na po-promote. Pag galing ka kay Duterte, hindi ka na po-promote. Ganun si BBM eh. Kahit galing, kita mo, si Solgen, nangyayari ngayon. Tinitesting siya eh. Tinitesting ni BBM yung mga loyal na bibigyan ka ng sitwasyon na papatunayan mo yung sarili mo. Ganun kasi ganun po yung matatalinong tao. Ganun po yung matatalinong tao. Hindi yan yung, sige, pupunta ka sa gabinete ko, pero titestingin ka niyan. May mga sitwasyon na bibigay sa'yo yan. Katulad kay Anyo, binigyan siya ng sitwasyon.
na talagang sinusubukan ng kredibilidad niya. Anong kredibilidad, Nyolo? Na kaya niyang, di ba? Kaya niyang i-handle si Duterte na madadakip. Oh, kita mo? Dakip. Oh, kasi ang gusto ng mga Duterte, habang buhay, pag galit ka dito, habang buhay kang galit. Oh. Oh, kita mo si Vince Hison. Oh, Duterte yan, pinagbigyan ni Digong. Oh, ganun kasi. And sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Oh, okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how am I? Sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Mo, kita mo? Wala na. Wala na po to si Sarah. Obvious na. Obvious na. Obvious na. Kasi feeling ko kasi, alam nyo, si Digong kasi minsan, nagiging hadlang na rin sa kanya eh. Alam mo yon? Nagiging hadlang sa kanya eh. Kasi, yung, alam mo yon, yung parang dati, tahimik sana siyang nakakagalaw, nakakapag-ahas, alam mo yon? Tahimik siyang nakakagalaw at nakakapag-ahas kay BBM. Nawala eh. Bakit? Eh kasi napipilitan siya na pumili ng side. Paanong side? Tandaan nyo, nung pinagmumura ni Duterte si BBM, sabi, may bangag tayong presidente! Diba? Napurnada yung pag-aas niya doon. Napurnada yung pag-aas niya. Kasi, wala siya magawa kundi yung tatay niya, kampihan niya eh. Oh. Tapos sunod na yun, si Duterte buwaba na, tatay niya. Eh wala na, no choice na siya kundi yung may walay. Wala na, no choice na siya kundi yung may walay eh, mag-resign. Oh. Oh. Habang binabarata ng tatay niya si BBM naman, Martin, let's go! Oh, patay ka na. Confidential fund. Magnanakaw. Purnada yung plano niya sa tatay niya eh. Kaya nga ano eh, wala eh. Ngayon, eto na po. Eto, pakinggan nyo to. Eto po, medyo nakakaiyak to. Ito pa nakakagulat, si Bongo, ito. Alam nyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Dapat nag-aaral siya ngayon, pero pinapagawa yung muka. Diba? Si Kitty nag-aaral to eh. Kaso, matalinong bata, magaling sa engineering. Alam niya yung mga ano-ano ng mukha niya. Kung paano aayusin yung mga anggulo, mga angle bar, paano papalagay na angle bar dito. Diba? Tapos kung lalagyan ng pundasyon yung labi, talinong bata, matalino. Stupid. Tapos, hindi pa tapos sa pag-aaral, major in baking na siya. Ang galing na baking eh. 'Di ba? Pero pagkagising niya, wake, baking kagad iniisip, men. Pagkagising, oh my God, I need to bake. Oh, baking kagad iniisip. Pero mo, magaling na bata, Bongo. Magaling na bata, 'di ba? Kasi iniisip niya talagang eh. Pagkagising, wake, nagbe-bake ka agad. Amazing. Ma'am Joey, may tanong ako, Nyolo. Bakit noon nahuli matanda na raw? Pero bakit tumatakbo pang mayor? Ayun nga po ang kailangan natin baguhin sa saligang batas.
Matagal na po natin sinasabi yan na kailangan amyendahan natin ang saligang batas. Meron tayong mga senador convicted, naging senador. Meron tayong mga naging ganyan ganon. Kaya kailangan nga natin po amyendahan natin ang batas. Kita mo hindi nila amyendahan ng iba yan dyan kasi yung iba dyan, di ba? Hindi nila amyendahan dyan. Kaya kailangan po talaga amyendahan yung batas. Kaso, yung mga DDS pinalabas na iba. Yung batas daw na amyendahan para si BBM daw maupo ng for a lifetime. Hanggat hindi po natin inaamyendahan yung batas, wala po tayo. Wala po tayo. Diba? Amyendahan natin yung batas. Ang daming dapat amyendahan sa batas natin. 1987 pa yan. Diba? Kailangan amyendahan na yan. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Ano sabi? Tinawagan siya. Sabi niya, Ninong Bong, hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ano sabi? Ano kaya sabi niya, Ninong Bong, patay na si Daddy. Ninong Bong, patay na si Daddy, Ninong Bong. Ninong, Grabe tong Facebook page ni Bongo, may background music pa, pusang amaw. Ang nakakatusok ng alangala. Hindi ako naiiyak eh. Para akong, ano ba tawag dito? Nangingilo. Kailangan pa may music sa page mo? Alam mo, namatay talaga eh. ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Patay na pala, wala na. Patay na. Confirm. Ni fake news at pagmumura sa FB. Ang isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala. Kundi utuin kayong mga bobo. Siya nagsabi niya na, wala na akong daddy, patay. Patay na. Patay na. Stupid. Sabog na naman si Kitty. Sabog na naman. Sa murang edad na Murang edad, 20? Alak dito nga sa amin, sa Maynila, 14 years old, buntis. Ay, nagchachonky na, murang edad pa. Alak ng wedding to si Bongo, sa murang edad na 20. Nagchachonky na si Kitty. At ayun sinabi mo, Bongo eh. Sa murang edad ni Kitty. Nagchachonky na si Kitty. Pero matapang si Kitty ha. Matapang talaga, putik. Ikaw ba naman eh? Ikaw ba naman mag-chonky ka? Tatay mo galit sa drugs? Matapang. Matapang bata eh. Pero mo tatay mo, wag mong subukan. Masisira buhay mo. Wake and bake, daddy! Wake and bake! So what we take drugs? So what we soak meat? So what we take drugs? Tapang. Matapang talaga, Bongo. Ikaw ba naman tatay mo? War on drugs na sinasabi mo, tas nagchuchongke? Matapang. Matapang.
sobrang tapang ni Kitty. Oo. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa para sa chongke. Why you make drugs? Why you make dreams? You gotta see. So want to take drugs? That's also all we need. Kanang puti. Hindi mo man ang tinanong kung subog ba si Kita o normal eh. Alam ba naman? Sabi niya, Ninong! Be strong, Ninong. Pop ka muna. Pop the magic dragon waving on the scene. Pop ka muna, Ninong. Sige na. Pop ka na. Huwag kang mag-Coke. Huwag kang mag-Pepsi. Pop muna, Ninong. DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Ano ka ba? Ba't nakabado si Alarcon, no? Mel Alarcon. Baka daw mo patawag. Eh, pag pinatawag ko, seryoso ka ba? Na-addict si Kitty? Look into the eyes. Look into the eyes, Mr. Abante. Mr. Akop. Look into the eyes. Wake and bake. Look into the eyes. Look into the eyes. You will see. Sabog na naman si Kitty sa chongke ni Rolyo. Sabay pinapap niya, hindi coke ito. Don't tell me, hindi po adikto. Don't tell me, hindi po chongki ito. I know it's true. Basta Duterte, adik po ito. Ooh yeah. Is stupid. At ang may wagang tanong, bakit si Daddy Bongo? Bakit si Daddy Bongo ang daddy? Diba? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Team Bongo at Team Sara. Yan na po ang umpisa ng kalbaryo at pagbagsak ng Duterte. Wala na. Di ba nung unang pinakita ko sa inyo? Yung unang pinakita ko po sa inyo, si Isabela Duterte, kagalit ang anak ni Bongo. Nag-spark na eh. Eto na po, pag ganun na yan. Ngayon, naghihilahan na ng pera. Abangan pa natin ang mga susunod na kabanata dyan. Kay Daddy Bongo. Daddy Bongo, Daddy Bongo, ikaw na ang bagong ninong ko. Is stupid. Daddy Bongo, supplyan niyo po ko ng chongki ko para masabog-sabog po sa Marijuana po ako, ikaw na ang ninong ko. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago?
Hype yung like natin Tapusin na natin to. Time na. Hype yung like natin Stupid. Mag-like kayo! Pusang ama Stupid. Tignan mo kung di... Ang hirap naman turuan ng matatandang to. Ang hirap nyo turuan, no? Hindi tawag na walang pinagkatandaan Kailangan sasabihin pa, tsaka gumalaw. Tsaka nag-plus 200. Hirap walang pinagkatandaan matatandang. Hirap. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng